Ito, update lang tayo kasi medyo umaga magpapagawa ng net kasi nasa harvest season na tayo. So, check namin kung gaano nakalaki yung mga tilapia sa ilalim kasi yung mga tilapyang malalaki nasa ilalim eh. Ang mga umiibabaw lang yung maliliit eh. So, yun, naisipan ko magpagawa na ng net para talagang ma-check ko, ma-schedule natin yung talagang date ng harvest dito sa tilapyaan ko. So, yeah, ipakita ko sa inyo ang ang net na pinapagawa. So, ito guys, yan magsisimula na siyang gawin yung yung net natin. Yan yung gagawin natin na panghuli or pang-harvest ng ating mga tilapia. Ayan. Mahaba itong pinapagawa ko guys eh. Kasi kung makikita nyo, dun sa kabilang dulo na yon, dun sa kabila, hanggang dito sa natitindigan ko, ganyang kahaba yung gagawin namin na net. So parang talagang kulong talaga yung isda nito. Para mabilisan lang yung pag-harvest. Para hindi masyadong hassle sa mga buyer natin. Para hindi sila nag-aantay ng matagal. Kasi syempre yung mga buyer natin, i-consider natin yung oras nila eh. Syempre may mga hinahabol din yan na oras, hindi naman pwede na mag-aantay sila ng matagal. Mag-aantay na maabot yung kung ilang kilo yung yung in-order nila, yung mahuhuli. So dapat mabilisan lang, sabihin natin kapag nag-order ng 100 kilos, dapat maibigay agad natin, hindi yung pag-aantay natin ng mga ilang oras. Kasi meron ding mga yan eh, ang mga buyer natin. May mga buyer din sila na parang nag-aantay din sa kanila na madeliveran sila ng tilapia. So yun lang guys. I-update ko na lang kayo ulit. Kayang tapusin to ng ng mga 5 araw. Pakita ko sa inyo kasi mag testing kami nito, run test ng nitong net na to, nitong panghuli. Kapag natapos na niya, kasi huliin ko din yung mga maliliit na isda, yung mga fingerlings na na-produce dito sa mismong pond kasi masyado ng crowded na nakakainis. Yan merong mga maliliit na mga tilapia. So kailangan mawala sila dito sa pond na to. Papamigay ko na nga lang eh. Ito na guys yung net after 2 days. Yan, malapit na matapos. So bale after 2 days marami nang nagawa. Yan. Sa Martes magagamit na namin to para kunin yung mga fingerlings dito sa tapos ipamigay. Yan. Punta tayo dito kasi may kukunin tayo. So ganito lang ginagawa namin dito sa sa fish pond. Patanim-tanim lang yan. Tinataniman namin ng madaming lemongrass or tanglad. Yan. Lahat ng gilid ay may tanglad kasi meron kaming na kontrata na pagawa litsunan. Na kontrata namin, kukuha sila sa amin ng tanglad. Kaya yan, lahat ng gilid ng fish pond ay lalagyan namin or tatanaman namin ng tanglad. Yan. Tapos dito, tingnan nyo guys. Ayan, hinog na ang aming saging. Mamaya
kunin na namin yan. Tapos ito pa, meron pang isa dito. Pero hindi pa siya ino. So, ganito kagandang buhay namin dito sa fish pan, guys. Napakagandang negosyo ang fish pan kasi hindi siya madumi, hindi mabaho, pero malaki ang kita. Malaki ang kita kapag na-manage mo ng maayos at hindi ka susuko. Kasi sa una, talagang malulugi ka eh. Hindi naman talaga na sa unang lagay mo ng fingerlings is mababawi mo kaagad. Hindi yun totoo. Kasi dito, syempre gumastos ako sa pagpapagawa nito eh. 2 months na trinabaho to ng mga trabador ko. Kaya malaki yung ginastos ko dito. So, ang estimate ko nito, after 2 years, saka palang makakabawi. Yan. Malapit na matapos ang aming fishnet. Sa Martes, kukunin namin yung mga fingerlings. Gagamitin namin itong fishnet na to. Yan. So, ganyan guys, kagaling ang tao ko guys. Sa loob ng 2 araw, ay halos matatapos niya na yung nagawa ko sa kanyang fishnet. Isipin niyo, nagsisimula siya magtrabaho niyan alas 4 ng madaling araw eh. Gumigising talaga siya ng alas 4 ng madaling araw para masimulan niya ng maaga yung pinapagawa ko sa kanya. Napaka eksperensyado na tagagawa ng fishnet. Kaya yung mga dyan, kung meron sa inyo dyan na gustong magpagawa ng ganitong fishnet, mag-message lang kayo para maireto ko kayo dito sa kaibigan ko. Hindi kayo magsisisi, napakagaling ito. Kahit nga yung sa mga malalaking bangka, taksay, yung mga ganon, Palakaya, Pangulong Bakal, gumagawa sila ng fishnet nun. So, yun lang guys. Mag-update na lang ako kapag natapos na to. Tapos, siguro ang next video natin ito is sa Martes. Kapag gagamitin na namin to para kunin yung mga fingerlings dito na nagpa-crowded ng fish pond ko. Okay, bye-bye.